welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video na naman po mga lalab. So ayan, so revelation or i-reveal ko na po sa inyo para po doon sa mga nagko-comment po dyan sa aking inbox and then sa mga nagpipigim po sa akin about po kay Cash Express. Kung nasettle ko na ba daw ito si Cash Express or kung may nag-home visit na ba daw dito sa akin or kung nakatanggap daw ba ako ng demand letter or pinuputakti ba daw ako ng mga calls ng mga ahente na maniningil. So ayan po, so yung lahat na po yan ng mga questions nyo, mga lalams. So ito po, i-reveal ko na po sa inyo or i-share ko na po sa inyo para naman po magkaroon po kayo ng information or idea kung isaman po kayo sa mga na-engage or na-commit na po dito kay Cash Express na hindi nyo inaasahan na mangyayari dahil sa pangungutang nyo po dito. Kung interested ka po or relate ka po dito sa topic na ito, so keep on tuning in para naman po malaman nyo kung ano nga ba talaga na yung nangyari dito sa akin. Na-stress ba ako dito or ano ba yung talagang ginawa ko para po mas stress free din po ako at hindi ko po masyadong dibdibin yung nangyari na ito sa Cash Express sa pangungutang ko dito. So ayan po, so keep on tuning in. But don't forget to subscribe mga labs para naman updated ka sa mga ina-upload ko lagi na videos. Okay, let's go. So ayan po mga lalabs, so flashback lang ng konti. So nakapag-ngutang ko dito kay Cash Express last June pa. So going to 4 months na po ngayon. And then yung after po nung 14 days na binigay nila sa akin na repayment period ko na hindi po ako dito nakapag-repay agad. Pero na po kagad siya ng penalty. So yung principal amount ko dito, ibinigay nila sa akin, na loan approval ko is 3,000. That time po is nakapagbayad na po ako dito ng twice na. Bali yung interest ng 3,000 and then yung 835. So twice na rin po ako nakahulog dun sa kanila. And then nagkaroon lang po ng problema kaya hindi ko siya agad nasunod. Kaya na-overdue po ako dito that time ng 5 days. So yung 5 days na noon is umabot na po kaagad ng 5,321.6 yung full repayment nung time na yon na na-delete po ako ng 5 days. So, medyo malaki na kaagad yun, mga labs. So, 5,321. And then, so, after po nun, na-shock po ako doon sa repayment po na yun. Sobrang malaki. So, hinayaan ko siya. Sabi ko, bakit ako magbabayad ng ganoon kalaki? So, na-overdue po ako ulit dito. Hinayaan ko siya hanggang sa umabot po ng 1 month. So, na-delete ulit ako dito, na-overdue ng 31 days. And then, nung i-check ko ulit siya sa akin pong, sa application po nila, so umabot na po siya. Full repayment po, nung na-overdue po ako ng 31 days, umabot na po ng 8,773.2. Sobrang malaki na. So, lumaki na po siya ng lumaki, lumubo na po. So, hinayaan ko po talaga yun, mga lalabs. Inisip ko na lang po sa sarili ko na hayaan ko na lang po sila kung may pupunta ba dito na maniningil or papadalhan ba ako ng demand letter or yung mga treat na ihaharas ako ng ahente na ito. So possibly, hindi pa naman po yun nangyari nung na-delayed na po ako dito ng 5 days. Hindi umabot na po siya ng 31 days. So wala po akong nare-receive na tawag. Or siguro may tumatawag sa akin but din hindi ko po sinasagot yung mga tawag na yun. So yun talaga yung iniisip ko, yun talaga yung ginawa ko na hindi sagutin o hindi sumagot sa mga caller ng cellphone ko dahil alam ko na baka isa po yun doon sa mga ahente na maniningil. So doon lang po ako nag-focus sa kanila pong application. Chine-check ko kung umaabot na ng magkano yung repayment ko sa kanila hanggat sa talagang lumulubo siya, dumadagdag araw-araw, which is na malaki talaga yung tinutubo nila daily. So ayan po mga lalab. So hindi po ako dito na bahala, hindi ko in-stress yung sarili ko kahit na na-delete na po ako dito ng bayad kay Cash Express. Dahil sa sarili ko, hindi talaga ako papayag na mag-repay ng ganun pong halaga na which is maliit na lang naman sana ang ibabalik ko na pera sa kanila. So ayan po mga lalab. So up to now po, so going to 4 months na ako. Nung i-check ko po siya kahapon, so ayan po, October 11. Doon ko po nakita, so na-overdue na po ako ng 117 days. So, almost 3 months na po siya na hindi ko po binayaran. So, ang lumabas dito na full repayment ko is 19,368 na agad in 3 months lang po yun mga lalab. So, yung kasama na po doon, yung interest, yung penalty, and then late payment fee. So, napakalaki na po talaga. So, lumubo na po siya ng lumubo hanggat sa umabot na po siya ng 19,368. So, sa mga nagtatanong kung may nag-home visit na ba, so, ang sagot ko po is
wala pong nag-home visit sa akin. Actually po mga lalabs, nung hindi ko na po ito binabayaran or hindi ko talaga siya babayaran, nag-expect na lang po ako at inisip ko na lang na hayaan sila or kung may mag-home visit ba dito sa akin para dito sa repayment ko. Inisip ko na lang na mas maganda na mag-home visit na lang sila para naman dito lang para naman isettle namin. So, may barangay dyan, meron naman ditong mag-a-assist sa barangay kung totoo talaga na ipapabarangay nila ako. So, andito lang naman ako, nahanda naman po silang harapin dahil alam ko na may katuwiran naman ako sa sarili ko. Hindi po talaga ako natakot or hindi ko hinayaan yung sarili ko na mabahala or lamunin ng kaba, ng takot dahil sa sinasabi nila na may mag-home visit or may magpapadala ng demand letter. So, ayan po mga lalabs. So, hindi rin po ako dito nakakatanggap ng demand letter na sinasabi nila or yung mga text messages galing dito kay Cash Express na may mga pananakot na kagaya ng ginagawa ng ibang platform sa mga client po nila na nakaka-receive ng mga text messages na tinatakot ka na and then may mga pananakot na doon sa mga text nila. So far, wala pa naman po akong na-receive or wala po akong natatanggap sa kanila text messages and then demand letter. So far, wala pa naman pong nangyayari ngayon. And then, so 3 months na po ngayon, going to 4 months na akong hindi nakakapag-settle kay Cash Express. So, wala pong nag-home visit. So, actually, iniintay ko nga po talaga sila na may mag-home visit para mapatunayan ko kung totoo ba talaga na may nag-field home visit. So, dito naman is Calabarzon area lang naman kami. So, medyo malalapit-lapit sa NCR. So, itatry ko talaga o hinihintay ko talaga na mag-home visit sila. But, 3 months na po ngayon, 4 months na. So, wala po namang nag-home visit. And then, ito mga love, so, ngayon lang din po ng September 26. So, ayan po, may na-receive po ako dito na text message ng Cash Express. So, ayan po. So, nakalagay dito, this is a special time limited offer for you. Pangalan ko, pay 4,500 to close your account until September 30, 2023. So, yun yung nakalagay nila na text sa akin. Napaisip lang ako mga lalab. So, pwede naman pala nilang i-offer yung ganito pong smaller amount para masettle yung account. Magandang offer para sa akin dahil po sa 1,800 na na-delete ako sa kanila and then naging 4,500 na lang siya. So, medyo bumaba. So, gumaan na rin yung pakiramdam ko dahil inopera nila ako ng ganito pong amount. So, next step na lang po mga lalabs na gagawin ko is, di ko lang po sure, di ko lang alam kung pwede ko ba itong bayaran doon mismo sa application nila. So, pupunta lang po kayo doon sa custom repayment. So, doon, di ko pa siya na-try kung tatanggapin ba nila ito, repayment ko na ito, dahil base po sa experience ko, nung magre-repeat dapat ako dito, nung wala pa akong overdue ng 31 days, hindi nila, alam ko, hindi nila tinatanggap yung any amount na i-repay mo sa kanila kapag ka pumunta ko doon sa custom repayment. But din dito sa offer na nila na 4,500, hindi ko rin naman siya makiklik o hindi ko siya marireplyan dahil hindi po siya cellphone number yung nag-text sa akin, mismo yung Cash Express. So, hindi mo siya pwedeng replyan. Dito masisettle ko na siya dahil medyo bumaba na po yung repayment na binigay nila sa akin. Umabot na lang ng 4,500. Kasama na po doon yung nag-i-interest na hindi po ako nakapagbayad ng 117 days. Ayan po, so sa mga katulad ko dyan na na-engage po dito kay Cash Express and then shock na lang or nabigla na lang doon sa naging repayment na sobrang laki. So ayan po, so wag po kayong matatakot, wag niyo pong i-stress yung sarili nyo sa ganito pong utangan dahil para sa akin, so hindi po talaga totoo na mag-home visit sila. So sa akin dito, so 4 months na siya, naghihintay ako na may mag-home visit dito. So far, so wala pa naman. So ayan, wag niyo pong i-stress lang mga sarili nyo, wag po kayong matakot. Matulog kayo ng mahimbing, wag niyong iisipin yung naging utang nyo dahil wala naman po talagang makukulong sa utang. So yan naman po ay hindi naman natin tinatalikuran
Kaya lang po, hindi natin matanggap sa sarili natin yung sobrang patubo nila or sobrang laki ng interest nila na hindi naman na makatao o hindi naman na makatarungan. Kaya wag nyo pong stress yung sarili nyo. Go on for your life sa araw-araw sa daily routine nyo. Gawin nyo ng matiwasay, gawin nyo ng bukal sa loob nyo. Wag nyong hayaan na kainin kayo ng inyo pong mga takot, hindi ng inyo pong kaba dahil wala naman po talaga nakukulong sa utang. I-apply nyo po yung Dedmatology system. Huwag nyo pong sasagutin yung mga calls na mga tumatawag sa inyo. Hanggat maaari, huwag nyo sagutin. Dahil dyan po talaga makakatanggap kayo ng mga pananakot dyan galing sa mga ahente. Focus lang po kayo doon sa application po nila kung magkano. Huwag nyo na pong. And then bayaran nyo kung may pambayad kayo or unti-untiin nyo hanggat nalalaman naman nila na nagbabayad kayo ng pautay-utay. So, hindi naman po nila kayo aagrabyaduhin dyan. So, huwag po kayong matakot dahil hindi naman po totoo na nag-home visit sila. So, ayan, kung may mag-home visit ba dito sa akin, i-share po sa inyo para po malaman ninyo. But, as of now, wala pang nag-home visit. Kaya, maging kampante lang po kayo sa mga sarili nyo. Go on for your life. Huwag po kayong matakot. Huwag nyo pong isipin na utang is utang, na hindi mo naman po tinatalikuran. But din kapag ganito na po na overcharge naman po sila ng paniningil, so hindi naman talaga maganda na yun. So, ayan po mga lalab. So, ayan, sana nasagot ko na po ang inyo pong mga tanong about po dito kay Cash Express. Kung ano na ba yung nangyari dito sa akin, may nag-home visit na ba? So, wala pong nag-home visit. Wala naman din po akong nare-receive na demand letter, and then hindi ko po talaga sinasagot yung mga tawag dito sa cellphone ko. Dedmatology, yan po ang i-apply nyo po sa mga sarili nyo mga lalab. Sa katulad ko na na-engage na po dito sa pangungutang. Dedmatology, wag nyo na po silang papansinin. And then, iwasan nyo na rin po yung tapal system. Wag nyo na po kayong, kung may utang po kayo sa isang applications, isang platform, wag na po ulit kayong mangutang sa iba pong platform para itapal doon. So, hayaan nyo na lang po yun. Kung wala po kayong pambayad, hayaan nyo na lang po. Wag po kayong matakot sa mga text messages nila na pananakot. So, hanggang doon lang naman po sila yan. So, takot talaga sila yan dyan. Humarap po sa mga tao. Lalong-lalo na po, takot lang kung pupunta man po sila sa bahay nyo, takot rin po sila na humarap po sa barangay dahil doon magkakaalaman po tayo ng mga pangyayari kung bakit nga ba umabot sa ganito pong sitwasyon. So, ayan po. And then dito, huwag niyo po masyadong dibdibin dahil kagaya ko naman po kayo. Ako ay kagaya nyo rin na nangungutang, but then hindi ko po talaga iniisip yung utang na ito. Kung magkapera kayo, bayaran nyo, utay-utayin nyo, but then wag po kayong, kung wala po kayong pambayad, wag niyo pong iisipin, wag niyo pong i-stress yung sarili niyo. Go on for life po sa mga araw-araw na ginagawa po natin. Gawin po natin nang may maluwag sa dibdib. Wag po nating dibdibin o wag po nating i-stress yung sarili po natin dahil maapektuhan din po yung pang-araw-araw na ginagawa po natin sa atin pong mga buhay sa pag-aasikaso sa atin pong pamilya. So, ayan naman po. Magdasal-dasal na lang po tayo na may dumating na ganito pong offer kagaya dito ni Cash Express na sa 19,321.6 ko na repayment daw sa kanila. So, inukwiran po nila ako ng 4,500. So, 4,500. So, medyo hindi na yun masama. So, nakaluwag-lawag na yun sa dibdib ko. So, isisettle ko siya. Ayan po mga lalab. So, marami pong salamat sa mga nagtanong sa akin dyan. Ayan, sinagot ko na po kayo para naman po hindi na po kayo masyadong nag-aalala sa utang nyo dito kay Cash Express. So, walang nag-home visit. And then dito mga lalabs pala. So, kapag may nagpapadala po sa inyo ng mga letter, kung ano-ano mang letter yan, so, maging aware po kayo doon po sa spelling, and then doon po obserbahan niyo po yung format po ng letter na pinapadala sa inyo, kung tama ba yung grammar, kung tama ba yung spelling, baka gawa-gawa lang din po yan. So minsan yun din po yung tinitingnan ko kung sa spelling, sa wordings na ginamit, sa grammar, kung ayos ba. Once na napansin ko po na mali yung grammar, mali yung spelling, hindi ko naintindihan, so deadma ko po yun, so hindi po yun totoo. And then talaga dito naman po talaga sa mga ganyan, so gawa-gawa lang po talaga nila yun dahil takot naman po talaga sila na magpakita sa tao or sa mga mangungutang nila dahil takot rin nila na isama rin sila sa barangay dahil doon magkakaalaman po sa mga nangyayari sa utangan na ito.
So, ayan po mga lalabs. So, thank you po. Napahaba na po ang atin pong video para po sa inyo yan. Para naman po makampante kayo at huwag na po kayong mag-alala sa inyo pong mga utang dito kay Cash Express or sa iba pa man po na platform na kung sana engage po kayo. So, ayan po. Marami pong salamat mga lalabs. Sana nakatulong. Thank you very much po. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.